Kamakailan lang ay nagulat ang lahat nang pumutok ang balita na kanselado na ang kasal ng sikat na aktres na si Bea Alonzo at ng negosyanteng si Vincent Co. Marami ang nanghihinayang dahil plansado na ang mga plano at balita pangang nakabook na ang venue nila para sa isang marangyang kasalan sa bansang Spain. Pero sa isang iglap ay biglang natapos ang relasyon na akala ng marami ay hahantong na sa habambuhay. Ngayong alam na ng publiko na hiwalay na sila, mabilis na kumalat ang mga tsismis kung ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng biglaang desisyon na ito. Ayon sa mga bulong-bulungan, isang usaping pampinansyal o ang tinatawag na prenuptial agreement ang naging mitya ng kanilang paghihiwalay. Dahil dito, marami tuloy ang nagtatanong ngayon kung ang pagtanggi ba sa isang kasunduan sa pera ay nangangahulugan na pera lang ang habol mo o sadyang pinoprotektahan mo lang ang iyong sariling halaga. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Para mas maintindihan natin ang sitwasyon, kilalanin muna natin ng mabuti kung sino ba ang dalawang taong sangkot sa kontrobersiyang ito. Si Bea Alonzo ay hindi lang basta isang kilalang artista dahil siya ay itinuturing na isa sa pinakamayaman at pinakamatagumpay na bituin sa kanyang henerasyon. Sa tagal niya sa showbiz, nakapag-ipon siya ng malaking kayamanan mula sa mga blockbuster na pelikula, mga patalastas at mga sikat na serye sa telebisyon. Hindi lang siya umaasa sa kanyang talent fee dahil matalino siya pagdating sa mga investments. Mayroon siyang sariling farm, malalawak na lupain, at iba't ibang negosyo na talagang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Kaya naman malinaw na hindi ito ang kwento ng isang mahirap na babae na naghahangad lang na makaangat sa buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa ng isang mayaman. Sa kabilang banda naman, si Vincent Co ay nagmula sa isa sa pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Siya ang anak ng mga sikat na negosyante na sina Lucio at Susan Co, na siyang nagmamay-ari at nagpatayo ng malalaking kumpanya tulad ng Puregold at S&R. Bilang isang executive sa kanilang pamilya, natural lang na malaking pera at malalaking ari-arian ang hawak ni Vincent araw-araw. Noong taong 2025, tahimik na nagsimula ang relasyon ni Bea at Vincent kung saan nakikita sila na magkasama sa mga biyahe sa ibang bansa at mga pribadong okasyon. Kahit hindi nila masyadong ipinapakita ang kanilang pagmamahalan sa social media, seryoso naman ang kanilang naging pagsasama dahil nakakarating na sila sa mga mahahalagang pagtitipon ng pamilya at lumabas na rin ang kanilang marriage band sa simbahan bilang paghahanda sa kasal. Mas naging kapana-panabik ang kwentong ito noong Marso ng taong 2026 dahil biglang umingay ang mundo ng internet nang kumalat ang larawan ng kanilang marriage bands mula sa isang parokya dito sa Maynila. Para sa kaalaman ng lahat, ang marriage bands ay ang opisyal na anunsyo ng simbahan na may nakatakdang kasalan na magaganap. Ginagawa ito para malaman ng publiko at upang masigurado na walang anumang legal na hadlang sa pagpapakasal ng dalawang tao. Dahil dito, lalong naging totoo ang hinala ng publiko na tuloy na ang engranding selebrasyon. Kasabay nito, lumabas din ang mga ulat na sa bansang Spain nga gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib. Sobrang nabuhayan ang mga tagahanga, kapwa-artista at mga reporters dahil sa wakas ay makikita na nila ang isang tila fairy tale na kasalan ng taon. Subalit sa gitna ng matinding pananabik ng lahat, biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa mga naglalabasang blind items na hindi na raw matutuloy ang kasal. Sa puntong ito, dapat nating tandaan na wala pang opisyal na pahayag mula mismo kina Bea at Vincent na nagpapatunay sa totoong estado ng kanilang relasyon. Kaya naman, marami sa mga impormasyong kumakalat ngayon ay nananatiling hinala at haka-haka pa lamang ng mga tao. Ngunit bakit nga ba ganun na lang kabilis maniwala ang mga netizens sa balitang ito? Ang dahilan ay dahil naalala ng publiko ang nakaraang relasyon ni Bea kung saan naudlot din ang kanyang nakatakdang kasal noon. Dahil dito, may mga taong nagbibigay ng hindi magagandang komento at sinasabi pa nga ng ilan na baka nakarma na ang sikat na aktres. Ngunit kung iisipin natin ng mabuti, hindi naman ibig sabihin na kapag hindi natuloy ang isang relasyon,
ay may kasalanan na agad ang isang tao. Napakaraming bagay ang kailangang timbangin lalo na kapag ang dalawang panig ay parehong tanyag, may hawak na malalaking kumpanya at may kani-kanilang pamilya na dapat isaalang-alang. Ayon sa mga chismis na umiikot sa social media, ang hindi raw pagkakasundo sa mga detalye ng kasunduan ang naging malaking problema. May mga bali-balita pa nga nakasama sa pinag-uusapan ang lugar kung saan sila titira, ang pananatili sa poder ng pamilya ng lalaki at maging ang magiging kustodya ng kanilang magiging anak kung sakaling maghiwalay sila sa hinaharap. Bagamat hindi pa ito kumpirmado, ang mga ganitong detalye ang nagpadugo sa ulo ng marami. Kung titingnan natin sa usaping legal dito sa Pilipinas, ang ilang mga kondisyong nabanggit sa internet ay hindi basta-basta pinapayagan ng ating batas. Halimbawa, ang karapatan sa pag-aalaga o kustodya ng bata ay hindi pwedeng pirmahan at isuko na lang ng ganoon kadali bago pa man sila ipanganak. Sa ilalim ng ating batas, ang kapakanan at ang pinakamabuting interes ng bata ang palaging masusunod at hindi ang kagustuhan ng mga magulang na nakasulat sa isang pirasong papel. Kaya naman, kung talagang may mga ganitong mabibigat na hiling ang pamilya ng lalaki, hindi na katakataka kung bakit mas pinili na lang ng sikat na aktres na talikuran ng kasal upang maprotektahan ang kanyang sariling karapatan sa hinaharap. Mahalagang maunawaan ng lahat na hindi dahil nakasulat ang isang bagay sa kontrata ay automatic na magiging legal na ito agad. Sa ating bansa, may mga kasunduan na pwedeng ideklara na walang bisa kung ito ay lumalabag sa batas, sa magandang asal at sa pampublikong kaayusan. Dito pumasok ang malaking interes ng marami kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng prenuptial agreement sa ilalim ng ating batas. Ang opisyal na tawag dito ay marriage settlement at ito ay isang nakasulat na kasunduan ng dalawang tao bago sila ikasal upang pag-usapan kung paano hahawakan ang kanilang mga ari-arian. Sa madaling salita, bago pa man magpalitan ng sumpaan, ay malinaw na kung alin ang pag-aari ng lalaki lang, alin ang sa babae lang, at paano po protektahan ang mga negosyo ng pamilya. Isang mahigpit na patakaran na dapat gawin ito bago ang kasal dahil kapag kasal na kayo at tsaka pa lang kayo pumirma, ay hindi na ito tatawaging valid na prenup. Marami ang nagtatanong kung kailangan at obligado ba talaga na gumawa ng ganitong kasunduan ang mga ikakasal. Ang sagot ay hindi ito sa pilitan dahil pwede namang magpakasal nang walang anumang pinapirmang papel tungkol sa pera. Subalit kung walang prenup na naganap, automatic na susundin ang nakasulat sa batas ng Pilipinas kung saan ang default na sistema ay tinatawag na absolute community of property. Sa madaling paliwanag, ang lahat ng ari-arian na pagmamay-ari mo bago ka ikasal at ang mga kikitain mo habang kasal kayo ay magiging pag-aari ninyong dalawa na mag-asawa. Kaya naman, kung iisipin natin ng mabuti, dito natin maiintindihan kung bakit ang mga mayayamang pamilya ay talagang mapilit na magkaroon ng ganitong pirmahan upang maiwasan ang away sa hinaharap at mapanatili ang yaman sa kanilang lahi. Sa huli, kung totoong ito ang naging dahilan ng paghihiwalay ni Bea at Vincent, ipinapakita lang nito na ang usapin ng pera ay kayang magbuwag kahit ng pinakamalaking pagmamahalan. Patungkol naman sa mga taong nagsasabi na karma ito para sa aktres, mas mabuting maging maingat tayo dahil hindi natin alam ang buong katotohanan sa likod ng mga saradong pinto. Ang isang naudlot na kasal ay hindi naman nangangahulugan na bigo ka na sa buhay dahil minsan ay mas mabuting umatras na ngayon kaysa magsisi ka habang buhay sa piling ng maling tao. Ngayon, kayo naman ang aking tatanungin tungkol sa mainit na isyong ito. Kung kayo ang nasa sitwasyon ng sikat na aktres, papayag ba kayo na pumirma sa isang kasunduan na tila naglilimita sa inyong karapatan bilang asawa? O kung kayo naman ang nasa panig ng mayamang negosyante, ipaglalaban ninyo ba ang proteksyon ng yaman ng inyong pamilya kahit pa maging mitya ito ng inyong hiwalayan? Patas ba na husgahan agad ang isang babae at tawaging mukhang pera kapag tumanggi siya sa prenup o karapatan lang talaga ng lalaki na mag-ingat? Ibahagi ang inyong mga opinyon at saloobin sa komentaryo sa ibaba dahil tiyak na masarap itong pag-usapan at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.